online seller. Oh, pag-usapan naman natin ito mga kababayan. Ito halos lahat ng mga rider, marami po ang humahanga kay Colonel Busita. 'Di ba? Kay Congressman Bonifacio Busita. Alam niyo ba mga kababayan, na kahapon ay napatunayan po ng lahat. 'Di ba? Rayan, tatawanan lang kayo ni JP, correct, mga kababayan. 'Di ba? Ito pa lang si Congressman Busita ay isa rin palang biktima, mga kababayan, ng war on drugs ni Digong. Bakit po, mga kababayan? Ito daw pong si Congressman Busita, nung panahon na siya ay active pa sa serbisyo, ang gusto sa kanya ay patayin niya po ang 21 na suspect. Nung hindi niya po pinatay at ito ay hinuli lang niya dahil ang kanyang konsensya ay talaga namang nangingibabaw, tinanggal po siya sa kanyang pwesto bilang isang pulis. Hindi naman tinanggal. Subalit mga kababayan, yun ang naging dahilan ng kanyang pagkatanggal dahil sinabi niya na hindi niya kaya gawin ang mga bagay na gustong ipagawa sa kanya. Pakinggan po natin at panoorin itong si Congressman Busita. Recognize Congressman Busita for your interpellation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sundan ko lang po yung ilang questions ni Honorable Congressman Acop kay Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, naniniwala ka na may mga biktima ng extrajudicial killings? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Thank you. Naniniwala ka ba na ito ay marami at hindi ilan lamang? I don't know the exact figure, Mr. Chair, but I believe so. Marami. Thank you, Mr. Chair. Colonel Leonardo, matanong ko lang, ikaw ba ay family man? May pamilya ka rin? Opo, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mahalaga ang tatay sa pamilya? Opo, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka rin ba na sa ordinaryong pamilya, pag namatay ang tatay, parang nasira na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak? Tama po yun, Mr. Chair. Yes. Naniniwala ka ba na sa ordinaryong pamilya, especially itong majority sa biktima ng extrajudicial killings, sa ating bansa, yung mga professionals, usually ang anak isa, dalawa. Pero yung mga maliliit na manggagawa, ang anak, 6, 7, 8. Tama ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, would you agree na kapag yung... Hindi po siya nagsusumiksik kay Duterte. Bagkos mga kababayan, ay lumaban po siya, tinanggihan niya po yung gusto na mangyari ng mga opisyal niya na patayin niya yung mga kanyang nahuli. Kaya nga po siya tinanggal sa kanyang trabaho. Isang biktima ng extrajudicial killing, may 5 anak. Bonifacio Busita po. Parang kung titingnan natin, mas malaki ang possibility na masisira ang buhay at kinabukasan ng mga bata. Possibility. Yes, Mr. Chair. So kung titingnan natin, mathematically, out of 20,000 na mga namatay, assuming 10,000 doon yung family man, mathematically speaking, more or less, 50,000 yung bata na nagsasuffer na ngayon. Would you agree? Minultiply sa 5. I agree, Mr. Chair. Yes. So meaning, kung titingnan natin yung long-term effect nitong pinag-uusapan natin extrajudicial killings, sa pananaw ng iba, tama ang ginawa nila. Pero kung susuriin natin mabuti, O DDS, makinig kayo ha. Makinig kayo DDS. Pakinggan yung mabuti yung aral na ito. Wag kasi dapat maging balanse kayo DDS. Maging malawak ang inyong mga utak. Pag hindi nyo na kayang kampihan, pag di nyo na kayang ipagtanggol, lipat na kayo. Diba? Kagaya ng mga lumipat ngayon dito, mga kampi ko na mga nakasubscribe na dito. Yung iba pa, nag-member pa. Diba? Oh, yan ang gayahin nyo kasi sila matino ang utak. Kumbaga, nagkakaroon lang tayo na magkaibang argumento, nagkaiba ng posisyon.
'Di ba? Pero mahal natin ang bayan natin. Pero pag di nyo na kayang ipagtanggol, yung pinagtatanggol ninyo, lipat na. 'Di ba? Nakikita nyo ng mali, pagtatanggol nyo pa. Kita nyo itong aral na ito na makukuha natin, mga ka-GP Natics. Gusto nyo patayin kaagad yung mga tao. May mga tao rin na wala namang kinalaman sa droga, gusto, napapahamak din. May mga bata na napapatay, mayroong mga teenager na wala namang kinalaman sa droga. Oh. Mas Mhm. dadami pa yung pwedeng maging kriminal. Itong mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Would you agree? Mhm. Maaari po, Mr. Chair. So, kung titingnan natin, talagang itong resulta ng extrajudicial killings, hindi nare-resolve ang problema. Instead, minomultiply pa. Yes or no? Maaari po, Mr. Chair. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Kaya ako po, personally, natutuwa na yung Quadcom nandito. Independent po si Busita, wala po siyang kinaaniban. Sana nga tinanggal na. Total wala naman si Aimee sa slate ng sorry po sa mga loyalista na maka-Aimee pa rin ha. Pero ako hindi ko po aalisin ko po 'yan, si Busita talagang ipapalit ko sa kanya. Oh, At least, independent po. mapigilan na itong extrajudicial killings. Mhm. And nung nasa active service pa ako, isa Mr. Chair at sinasabi Mhm. ng senior officers, Hindi, dinadampot lang po siya. Actually, wala talaga siya sa DDS camp. Pero may makikita kayo picture niya na nasa DDS camp. Kinukuha, ano lang po yon, ginagawa lang nila yon kasi pampataas ng rating nila. Hindi talaga sa kanila independent dito si Busita. Ayaw nga niya sa gawain ng EGK eh. Bakit siya sasama kila Duterte? Oh. Ginagawa kasi nila yon para makahatak po ng supporter. Kasi alam nila, si Busita, sa One Rider Party List, sa mga advocacy niya tungkol sa mga rider, diba? Sa mga tao, makamasa to eh. Kaya ginagamit po nila, inilalagay ngayon sa lineup kunwari ng DDS, ito ang dapat yung iboto. Kasi nga, malaking pakinabang sa kanila si Busita. kaya nasibak ako sa Oh. Cavite, Oo, ito na. yung nasa watch list Oh. na 20. Okay? Actually, 21 yun, Mr. Oo. Chair. Peacefully, napasuko ko, napasurrender ko yung 20. And because of that, nasibak ako sa pwesto. Hindi daw ako marunong sumunod sa Mhm. guidance. Mhm. Hindi ako marunong sumunod, Mr. Chair, kasi nga, sabi ko doon sa senior officer, mali yun eh. Yung isang suspect, isasacrifice mo yung buhay. Pwede naman bigyan ng second chance. Mhm. Actually, Mr. Chair, Tumatakbo ba si Akop ng senador? Hindi naman tumatakbo ata eh. Rady Lagumen, wait lang. Tumatakbo pa si Congressman Akop ng senador? Pag tumatakbo at pinakita nyo sa akin yung kanyang certificate of candidacy. Hindi, pag nakita ko talaga, syempre naman, iboboto ko si Akop. Nung congressman nga siya, ibinoto ko na siya eh. 'Di ba? Ilang beses, mga kababayan, hangang-hanga ako dyan kahit nung pulis pa yan. Yan yung pulis na matino, na attorney, abogado pa. Abogado na may utak at magaling mag-imbestiga. Iboboto ko yan kung nandyan. Hindi ko alam kung tumatakbo eh. Si Busita tumatakbo. Kasi ang alam ko si Akop, tapos na yung term niya sa pagiging congressman. Naka 3-year term na yan eh. Si Barbers wala na din. Pagdating ng 2025, etong si Paduano wala na rin. Si Kong Dan Fernandez wala na rin. Si Abante wala na rin. So maraming mawawala sa kanila. Siyempre magpapahinga lang yan mga 3 years. Diba? Pwede na silang bumalik ulit doon. O ngayon, kung tatakbo si Akop, bakit hindi? Ang daming pwedeng palitan sa slate ni PBBM. Sorry guys, wag po kayong magalit sa akin. Sa mga magi-straight dyan, sige, boto nyo sila. Pero ako,
Dahil nakita ko na yung butas, kagaya po ng unit team na naging itim, hindi ko na po gagayahin yan. Marami dyan manggagamit. Diba? Doon na ako sa taong matino. Kung iintindihan ng mga kasama natin, Oo. maganda yung intention ng tokhang eh. Oo. Kakatukin mo yung pamilya, Mhm. i-inform mo Okay. na may information Mhm. na nasasangkot sa illegal drugs yung kanilang kapamilya. Mhm. At kung pwede, isurrender, mag-undergo ng seminar to be being handled by religious leaders. Alam nyo ba yon, Colonel Leonardo, na may ganong programa? Meron po, Mr. Chair. Yes. And because of the reward system, would you agree na may mga police na nag-take advantage para kumita? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yes or no? Yes, Mr. Yes, thank you, Colonel Leonardo. So, again, Mr. Chair, napakaganda na na-address ito ng Quadcom. At least, alam ko po, yung mga police na involved dito ay mapipigilan para wag nang gawin pa. Kasi nga po, sabi ko, ang pananaw ko, personally, hindi nare-resolve yung problema. Instead, minomultiply natin. Ngayon, hindi pa natin nararamdaman. Pero one thing for sure, Mr. Chair, marami ng bata ang nagsasuffer. Marami ng bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. So again, personally, ako po'y natutuwa, Mr. Chair, na mayroong Quadcom wherein ina-address po itong extrajudicial killings. And based on our hearings, conducted hearings, very clear. Talagang may extrajudicial killings. And Brother Colonel Leonardo, salamat. At least, yung mga tanong ko sa'yo ay sinagot mo ng diretso. Okay, ano natin mga kababayan itakil natin ng konti. Pinakinggan natin maigi yung sinasabi ni Busita. Way back then na siya po ay isang pulis, merong drug list. Okay, nasa drug list. Ngayon, ang gusto nila, i-neutralize. So, when you say neutralize, syempre alam naman natin yan, tigiin, patayin. 'Di ba? Pero pinasuko niya ito ng mahinahon. So sabi niya, 21 yon. Yung 20 na pasuko niya, yung isa siguro ng laban, hindi natin alam. 'Di ba? Pero ang binabanggit, 20. Kumbaga 99% mga kababayan ay napasuko niya. Dahil naniniwala si Kong Busita na ang pagpatay sa magulang, yun ay makakapagdulot na imbis na mabawasan natin yung kriminalidad, baka ito pa ay magre-result ng multiplication. Bakit multiplication? Kasi malinaw sa kanyang utak, yung mga napatay na yan, yung mga suspect, yung may kinalaman sa droga, yung iba dyan, nadamay lang, pero mga magulang. We are speaking of the parents, di ba? Yung iba naman dyan gumagamit, sabihin na natin, gumagamit sila. Yung iba ginagamit sa trabaho. Yung iba naman nalulung talaga dahil mga kababayan sa hirap ng buhay. Hindi kasi sila ang tawag doon, proper briefing o kaya na walang counseling, proper counseling na ginagawa sa kanila. Ngayon, kung papatayin mo yan at may mga anak, 'di ba? May mga anak. Let's say 5 sa isang pamilya, sa 20 na 'yan. 5 sa isang pamilya. 'Di ba? Ngayon may mga anak na maliliit. Pag napatay mo 'yan, tingin mo, ano mangyayari sa mga anak? Kung 5 'yan, hindi yan kayang buhayin lang ng nanay. 'Di ba? Syempre ang mga iba diyan magtatanim pa yan ng sama ng loob sa mga pulis. Meron tayong ganyan na pag-iisip na kapag ang nakapatay sa tatay mo pulis, iba na rin tingin mo sa mga pulis. Baka mamaya, yung mga pulis na yan, pag nakita mo sa daan at lumaki ka, baka magdilim ang paningin mo, patayin mo yan, di kriminal na. O yung mga iba pa, ibang aspeto, sabihin natin, dahil nga wala silang tatay, walang bumubuhay sa kanila, walang nagbibigay ng tamang pampaaral sa kanila, panggastos nila, pagkain nila. Anong gagawin ng mga bata? Magnanakaw. 'Di ba? Gagawa ng hindi maganda. Papatay, o mandurukot, at kung ano-ano pa. Magra-rugby, magsasyabu, o
o kaya naman magsusolvent, kung ano-ano pa. O GP, napakaano mo naman, masyado kang advance mag-isip. Hoy, ranas namin ang kahirapan. Matino nga lang ang utak ko. Pero mas marami ang kabataan na nawawala sa tamang pag-iisip kapag gutom ang tiyan. Oh, hindi sa pagmamalinis. Yung namatay kong kapatid, naging ano rin yun. Sumabak din sa ganyan. Oh, nung nagbago, dun na nasawi. 'Di ba? Pero ang reality natin, mga ka-GP Fanatics, mas marami, lalo na pag walang proper counseling, ang napapariwara ang buhay. So imbis na mabawasan yung kriminalidad, dadami pa yan. Tama yung sinabi niya. Maaring hindi pa natin nararamdaman ngayon. Kasi maliliit pa sila eh. Paano pag naglakihan na sila? Oh. Or baka mamaya, nag-uumpisa na ngayon. 'Di ba? Nag-uumpisa na sila sa mga gawaing hindi maganda. So mali. So dapat bigyan natin ng pagkakataon. Maniniwala ang Duterte, mga DDS, na protect the Constitution daw. Sabi ng Constitution, bawal pumatay. 'Di ba? Bawal ilagay ang batas sa ating mga kamay. Kahit pulis ka pa. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya nga, may due process tayong sinusunod. So, we must need to follow. And we should follow kung ano po yung sinasabi doon. Sundin natin ang due process. Huwag nating madaliin. Yung ginawa kasi ni Duterte, maganda yung plano, tukhang, kakatukin, sasabihan yung tao, o mag-report ka, ano ka dyan, mag-counseling ka, magpagaling ka, ganon. Diba? Ang problema, naabuso. Naabuso. Totoo yan. Naabuso kasi may pera eh. May reward eh. Sino ba namang hindi papatay? 500 pag buhay. Oh. Tapos pagpatay, 1 million. Tapos 2 million kapag nanlaban. So siguro ang gusto kay Busita, nung kanyang boss, tirahin mo yan. 20 katao yan. Isipin mo kung yan ay nanlaban sa 20 katao, 2 million ang isa. O ni sabihin na lang natin 1 million ang isa. Sa ano na yan? 1 million. Oh, 1 million times 20. Oh, di ba 20 million? Oh, tiba. Oh. Kaya mga kababayan, ayos to si Busita. Bakit? Pinayagan niya na, di baling mawalan ako ng trabaho? Di ba? Di baling hindi ako sumunod sa inyo. Yung konsensya ko naman buo. Kasama ko. At least hindi ako napariwara. Oh. Di ayos. Kaya maraming nagmahal kay Busita eh. Yung mga rider natin, minahal siya ng gusto. Ako, humanga ako dito kay Busita kasi may paninindigan. Nangako si Dutae na within 6 months solve ang droga. Eh wala nga silang mahuling malalaking tao eh. 'Di ba? Okay? So yan magandang aral to sa atin, mga kababayan. Kaya yung hindi lang mga adik yung napatay nung panahon na yon, merong mga nadamay na mga magulang na wala naman pong ginagawang masama. Mayroong mga kabataan na hindi na nila na-reach yung pagiging matanda dahil binata pa lang napatay na. Mayroong mga bata na namatay nang wala namang kinalaman sa droga, hindi man lang nila naranasan maging binata. 'Di ba?